Sa isang buwan nga kayang maglabas ng 3 chapters ni Oda. Meaning yung 13 chapters more or less 4 months nating binabasa. So ito nga yung bilang kung kailan pa natin huling nakita itong si Zoro. Huli nga siyang nag-appear during chapter 1093 pa, kung saan nilalabanan nga niya itong si Rob Lucci. Sa recent chapter naman binigyan na nga tayo ng update ni Oda patungkol sa kanya. At still tuloy-tuloy pa rin daw yung nangyayaring laban nila. Kaya naman sa video nga na to dahil sa namimiss na natin itong si Zoro, siya nga yung pag-uusapan natin. So bakit ba hanggang ngayon nilalabanan pa rin niya si Rob Lucci? Humina na ba siya? Bale ang sagot nga lang dito syempre dahil sa binibigyan lang ng emphasis ni Oda yung bida natin na si Luffy. Dahil ilang beses na bang nangyayari itong ganitong moment na bigla na lang nawawala si Zoro o bigla siyang nagiging busy once na harapin na ni Luffy itong main villain. Diba maraming beses na? During nga sa naging laban ni Luffy kay Doflamingo, gumawa nga ng senaryo si Oda na gumamit ng birdcage itong si Doflamingo para maging busy si Zoro at hindi na makatulong pa kay Luffy. During Whole Cake Island arc naman intentionally ngang hindi pinasama ni Oda si Zoro at pinauna niya na sa Wano. Even Arlong Park arc nga may hindrance din itong si Zoro na meron siyang sugat mula kay Mihawk para hindi siya gaanong makatulong sa laban ni Luffy kay Arlong. In short ang purpose nga ng pagiging busy ni Zoro ngayon para mapunta kay Luffy ang spotlight, which is sobrang effective sa tingin ko. Since alam naman nating lahat na kung maraming fans itong si Luffy hindi rin naman magpapatalo yung dami ng fans ni Zoro. In fact lagi nga siyang number 2 sa mga popularity poll. Kaya naman it makes sense nga na gumawa ng ganitong separation si Oda. So bukod pa nga sa rason na to wag rin natin kalimutan na nagkaroon din naman ng power up itong si Rob Lucci. Yes, during nga sa recent chapters saglit lang siyang pinabagsak ni Luffy. Pero itong Luffy nga na tinutukoy natin yung nasa peak niya na. Ito nga yung similar na Luffy na tumalo kay Kaido at nakikipagsabayan na ngayon sa isang admiral. Bale kung iisipin nyo malaki rin naman ang naging improvements ni Rob Lucci. Nagkaroon nga siya ng awakening ng devil fruit niya. Kaya wag nating isipin na porket binisik lang siya ni Luffy ganito na rin ang magiging senaryo ni Rob Lucci sa laban niya kay Zoro. Anyway, ngayon mapunta naman tayo sa topic kung sino-sino pa nga ba ang mga natitirang kalaban ni Zoro ngayong final saga. Sino-sino pa ba ang lalabanan niya hanggang sa matapos itong kwento ng One Piece? Syempre ang una na nga sa listahan natin itong si Shiryu ng Blackbeard Pirates. Kung may dalawang pirate crew nga na inaasahan ng mga fans na maghaharap ngayong final saga syempre wala nang iba yan kundi itong Blackbeard Pirates at Straw Hat Pirates. Matchup wise nga sobrang mirror itong dalawang grupo na to. Kaya naman itong napipintong laban nga nila Zoro at Shiryu talagang kaabang-abang. Lalo na ngayon na yung barko ng Blackbeard Pirates nakita natin na malapit sa Egghead Island. At the fact nga na ang hindi na lang nagpapakita na miyembro ng Blackbeard Pirates sila Shiryu, Lafitte at Katarina Devon mukhang sooner than expected nga nating makikita itong matchup na to. So ano ba ang aasahan natin sa magiging laban nila Zoro at Shiryu? Unlike nga sa naging laban ni Zoro kay King syempre ine-expect natin ang isang pure swordsman battle. Since sa pinapakita nga ni Shiryu mula Impel Down arc up to Wano arc talagang bihasa siya sa paggamit ng espada. Meaning siya ang tingin kong final test ni Zoro para sa hangarin niya na maging pinakamalakas na swordsman sa mundo. Yes guys, final test. Dahil although marami nang nakalaban si Zoro sa series ng One Piece, minsan nga lang siya makakalaban ng isang pure swordsman. Kaya naman it makes sense nga na bago niya kalabanin itong si Mihawk, kailangan niya munang kumalaban ng isang pure swordsman. At sa tingin ko nga ito si Shiryu. At speaking of Mihawk, obviously na isa rin siya sa makakalaban ni Zoro. Dahil ang pangarap nga ni Zoro ang maging pinakamagaling na swordsman at currently nga ang may hawak ng titulo na to si Mihawk. Syempre para matupad itong pangarap ni Zoro kailangan niya talagang talunin itong si Mihawk. It's either sa friendly battle o sa talagang laban na ipupusta nila yung mga honor nila. So bukod nga kila Mihawk at Shiryu may dalawa pang candidate sa mga natitirang kalaban ni Zoro ngayong final saga. At nasa side nga sila ng Marines at World Government. Syempre sa side ng
Marines kung sakali nga at umabot itong Straw Hat Pirates sa Laugh Tale at kakalabanin na nila itong world government, malamang na bago pa sila makaabot sa Merijoa, haharangin na sila nitong mga Marines. At obviously, ang kalaban nga na ine-expect natin once na mangyari to, itong mga admirals. So sa mga hindi nakakaalam, may matchup video na nga tayong ginawa patungkol dito. Kung trip nyo nga tong panoorin, ilalagay ko na lang yung link sa comment section sa ibaba. Anyway, ang tingin ko ngang makakaharap ni Zoro sa mga admiral, syempre si Admiral Kizaru. Since technically nga, siya ang ikalawang pinakamalakas ngayon sa side ng mga admirals. Yung una given na si Sakazuki, since siya nga yung fleet admiral. Pero kung in terms of matchup nga, mas bagay nga namang kalaban ni Zoro si Admiral Fujitora. Dahil meron nga silang unfinished business neto during Dressrosa arc. Plus similar pa silang mga swordsman. Kaya naman pwede ngang sila yung magkaharap once nakalabanin na nila Luffy itong mga admirals. Malay pa natin, dito pa lumakas yung observation haki ni Zoro, 'di ba? Dahil alam naman natin kung gaano ka superior itong observation haki ni Fujitora. Kumbaga magiging similar sa naging laban ni Luffy kay Katakuri na during battle mas na-improve ni Luffy itong observation haki niya na parang somewhat tinuturuan siya ni Katakuri. Pwede ngang maging ganito ang senaryo sa laban nila Zoro at Fujitora. Bali sa part naman ng match-up ni Zoro sa side ng world government, specifically ng mga Gorosei, obvious naman na ang makakatapat niya dito itong kalbong Gorosei na may espada or si Gorosei Nasujuro. So ang haka-haka nga ng marami yung isa sa 12 Supreme Grade Sword na ni-reveal, which is yung Yodai Ketetsu, ito nga daw yung hawak ng Gorosei na to. Since similar nga yung design ng espada niya sa isang Ketetsu sword. Bali kung magkataon nga at ni-reveal na talagang kabilang ito sa 12 Supreme Grade Sword, saktong matchup nga siya para kay Zoro. Dahil so far nga si Mihawk pa lang ang nakakalaban ni Zoro na gumagamit ng isang high caliber na espada. At ang naging resulta nga ng laban niya natalo siya. Kaya naman sobrang challenging nga nito sa part ni Zoro. Plus sa recent events nga na revelation na may kakaibang transformations itong mga Gorosei na para bang hindi devil fruit powers yung mga kakayanan nila, sobrang nakaka-excite ngang makita itong laban na to para kay Zoro. Anyway, ayan na nga yung topic natin patungkol kay Zoro. Alam ko na gaya ko namimiss nyo na rin siya. Sana nga magpakita na siya sa next chapter. Wag nga lang sana siyang maligaw. De joke lang. Bali kayo ba? Sino pa ba sa tingin nyo ang makakaharap ni Zoro ngayong final saga? Kung may idea nga kayo, comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang. Peace!